So, good evening sa ating lahat. Ngayon ay i-discuss ko sa inyo ang mga dapat gawin bago, pagkatapos at habang nangyayari ang isang sakuna. So, ang goal natin ngayon ay ma-discuss ang ating emergency plan palabas ng bahay tuwing may sakuna. Anong mga dapat gawin? Ang inisyatibong ito ay hindi lamang makakatulong sa atin, bagkus makatulong rin tayo sa pagpapalakas ng capacity ng ating komunidad. So, isa sa paraan upang mapalakas ang capacity ng isang lugar, tayong pamilya, syempre kailangan nating magkaroon ng plano upang maligtas ang ating sarili pag darating na ang sakuna. So, narito ang ating emergency plan. At i-discuss ko ito sa inyo ngayon. So, since si Kuya ang nasa first floor, siya ang nasa bedroom 1, tapos ako ang nasa bedroom 2 at si Atang nasa bedroom 3. Kapag may sakunang mangyayari, narito ang exit route natin patungo sa evacuation center. So, ang magiging responsibility ni Kuya, since siya ang pinakamalapit sa electrical switch, kapag lalabas siya, is i-off niya. And dire-diretso ko na sa assembly area. And ako naman, ako ang mag-off ng gas switch. And dire-diretso na rin ako, pati si ate, kasi galing pa kami ng second floor. At dagdag ko lang na responsibility rin ni Kuya na kunin ang go bag ng pamilya. So, narito, pag-aralan nyo ang emergency exit route natin. Nandito naman na yung mga icon, electrical switch, gas switch, first aid, go bag na kailangan kunin, assembly place sa kalsada. And yung mga hazard na madadaanan natin o nakikita natin sa bahay ay naka-highlight rin sa ating emergency plan. So, katulad nitong cabinet, kulay blue, refrigerator na kulay violet, kulay orange yung mga overhead cabinet natin, kasi sila yung hazard o maaaring makapahamak sa atin kapag magkakaroon man ng sakuna tulad ng lindol. And naka-highlight rin yung kung saan nakalagay yung mga table at mga bed dahil doon tayo maaaring mag-duck cover and hold kapag may bagyo. So, natapos na natin i-discuss ang emergency exit route natin, i-discuss ko naman sa inyo ngayon ang mga dapat gawin bago, habang at pagkatapos ng ito. So ito ay nakuha ko sa LDRMO office dito sa Mayanto. And narito ang mga dapat gawin bago ang lindol. So mga kasangkapan, siguraduhin matibay ang mga estante at cabinet sa inyong tahanan upang maiwasan ang pagbagsak ng mga ito sa oras ng paglindol. So nakasecured naman na yan, ang importante lang is makita nyo or maalala nyo kung saan naka-place ito para hindi kayo madisgrasya kung sakali mang gumuho ito. Pangalawa, alamin yung ligtas na lugar. So ito ang exit route natin. Makikita nyo naman kung nasa ng assembly place, pag-aralan nyo na lang kapag wala kayong ginagawa. So, yung go bag, meron naman na, naka-place siya sa bedroom 1, and responsibility mo na kunin yon kapag may sakuna. And yung mga mabibigat na bagay, tignan nyo, na maaaring makapahamak tulad ng mga puno at mga nakasabit dyan, maging mapagmatsyag at alamin kung saan ito nakalagay. At yung plano natin, lagi yung tandaan kung ano yung role nyo, kung ano yung napag-usapan natin ngayon, para mas tumaas pa ang ating level ng kaligtasan pagdating ng sakuna. So kapag may lindol, maging mahinahon, gawin ang duck cover and hold, yumuko, magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa mga paa nito. So naka-highlight dito yung mga upuan at mga bed na maaari nating hawakan o magsagawa doon ng duck cover and hold. Kung walang lamesa, pumunta sa matibay na bahagi ng bahay. Lumuhod o mag-squat, takpan ang ulo, batok sa inyong kamay. Pakigawa nga po. Yan. Kapag nasa labas na tayo, lumayo sa mga poste at puno.
kasi marami dyan sa tabi natin. Pag maaaring matumba o bumagsak na yung puno, mas bilisan pa natin yung paglakad natin hanggang makarating tayo sa assembly place natin, which is yung open area pagkatapos ng puno dito sa kalsada. Kapag nagmamaneho naman, ihinto yung sasakyan at huwag tumawid ng tulay, overpass o flyover kapag nagkaroon ng lindol. So pagkatapos ng lindol, manatiling alerto para sa posibleng aftershock. Huwag munang babalik sa bahay. Kaya nga, meron tayong go bag, yun muna yung gagamitin natin upang makasurvive sa mga following days hanggat na-advise ng pwedeng bumalik ng bahay. So, kapag hindi pa pwedeng bumalik ng bahay, responsibility rin natin na i-off yung water switch na nandito lang naman sa kabilang kalsada. So, unahin ang mga pangangailangan ng matatanda, buntis, may kapansanan at mga bata. So, wala naman sa atin, healthy naman tayo, kaya wala yung at risk. So, kapag sa tabing dagat, which is wala naman sa atin, nasa prone sila ng tsunami. Huwag bumalik sa loob ng gusali, ito may sinasabi ko, hanggat walang abiso, dahil madaragdagan yung risk natin na masaktan o magkaroon ng kapahamakan. So, suriin yung mga linya ng tubig at kuryente para sa maaaring pinsala. Suriin din yung tangke ng gas pagkatapos. Kapag na-advise na pwedeng pumasok sa loob ng bahay, tignan natin kung naka-off ba or may sira ba yung gas natin, nagli-leak ba, yung switch natin ng ilaw, kung nag-spark ba o may naging faulty ba. So, next ko namang i-discuss is yung bagyo. Ano ba dapat yung gawin pag may bagyo? Una, makinig sa mga anunsyo sa radyo, sa cellphone, para malaman yung mga detalye ukol sa nalalapit na bagyo. So, responsibility din natin sa isa't isa. Kung may nakita ka online na may paparating na bagyo, i-inform mo kami kung hindi pa namin alam. Kung tatamaan ba tayo nun o hindi, upang makapaghanda tayo. Pulungin yung mga kasambahay at kapitbahay. So, hindi man naman na nating responsibilidad yun. Ang importante lang is makapagpulong tayo sa pamilya upang maihanda natin yung sarili natin sa pararating na sakuna. Huwag nang payagang pumalaot ang mga isda. Wala namang nangingisda sa akin. Sa atin, kaya ang importante lang ay huwag tayong lalabas na kapag alam nating malapit ng lindol. Ang importante, meron tayong go bag, handa tayo sa loob ng bahay. So since matibay na yung bahay natin, ang gawin na lang natin is magkaroon tayo ng initial screening. Initial screening sa mga maaaring maging risk pagdating sa bagyo. Yung bubong, tignan natin kung masira ba o wala. So, yun lang naman. So, maghanda rin ng pagkain, madaling lutuin, tubig natatagal ng 3 araw, maghanda rin ng bateryang radyo, flashlight, mga damit, kumot at iba pa. So, naka-ready naman na yon sa go bag natin. At ulit-ulitin ko nga is responsibility mo na kunin yung go bag na nasa unang kwarto lang naman. And sa sandaling malaman ng bagyong darating ay malakas, agad nang mag-evacuate kung kailangan mag-evacuate. So, huwag na natin ipilit pa na mag-stay sa bahay. Kung ano ang mas nararapat is sumunod tayo sa mga mas nakakaalam sa atin, yung mga LDRMO, MDRMO, kung ano yung abiso nila, sundin natin lagi. So, narito naman yung mga nasa emergency hotline natin. Pwede yung pag-aralan to or ilagay sa phone book nyo para kung sakaling may sakuna, laging may sakuna naman, hindi naman maiwasan yung may sakuna. Sa labas man o nasa loob tayo ng bahay, ang importante, alam natin kung sinong tatawagan natin pag nangyari man ito. So, yun lang. May katanungan ba kayo? Anong katanungan mo? Paano kung di ba habang lumilindol, nasa CR ka, tapos, syempre, saan ka mag-duck cover? So, sinabi naman na kanina na hindi lang yung duck cover and hold yung sa ilalim ng lamesa. Kung walang lamesa, marapat na humawak sa kung anumang matibay na poste or humawak ka sa dingding para hindi ka maalog-alog at maiwasan yung risk mo. At pag natapos yung lindol, alam mo na ang gagawin mo, pumunta, dumiretso na agad sa assembly area. Kung mas malapit ka sa patayin ng gas
Or pag hindi pa siya napatay, kung ikaw lang, patayin mo. Kung magsa ka sa bahay, patayin mo rin yung ilaw pag bago ka lalabas ng bahay. At dire-diretso ka na sa assembly era. Pero kapag masyadong malakas yung lindol, like wala ka na talagang pag-asang chance na mapatay yung gas, mapatay yung electrical switch, wag mo nang ipilit pa yung sarili mo dahil ang pinaka-importante ay